Ang gulo mo talaga kahit kailan. Tumawa lang si Logan at lumapit sa akin. Han, wala pa naman ng mga bata. Nasa school pa sila kaya pwede pa. Usan nito sa may panunoksong tono. Ikaw Logan, tumigil ka nga sa ginagawa mo. Usal ko at pakipot. Pakipot pa eh, halika na. Pakunot ang noo ko nang buhati niya ako. Nakaupo ako sa sofa tapos binuhat niya ako. Saan mo ko dadalhin? Saan pa ba? Sa langit. Natampal ko na lang ang noo ko. Siguro bibilangin ng araw, lagi na kami nagsisiping dalawa. Dalawang araw na hindi namin nagagawa ito. Kaya ayos lang sa akin kasi naman gusto ko rin. Isa pa, kaya naman maglakad. I mean, hindi ko kaya. Kaya nga binuhat niya ako eh. Alam mo Logan, malulumpo ko nito hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa araw-araw mong pagpasok sa loob ko. Ayos lang yun, at least yung pagkaralaki kong lulumpo sa'yo. Natampal na lang ako sa noo ko. Open it, hon? Kinilabutan ako sa sinabi niya at parang nag-ibang tao si Logan. Pero binaliwala ko yun at tagpuan ko na ng sarili ko. Dahan-dahang binukang aking labi. Mahina ako napaungol sa bibig niya nang dikit pa niya lalo ang mukha sa akin. Habang hinahalikan ako at naglakbay naman ang isa niyang kamay sa dibdib ko kaya may nakapa akong kiliting naramdaman sa ibaba ko. Kaya't napahawak ako sa balikat niya. Sunod-sunod ako napaungol ng kagatin niyang leegan ko hanggang nakakit na kami at pumasok ng kwarto namin. Agad niyang hinubad ang damit na suot at pawaybabaw sa akin. Tinitigan pa muna niya ako bago hubarin ang suot kong damit. Ang bango mo. Pagkatapos niyang sabihin niyan, humalik na naman siya sa labi ko. So good. Sabi niya at mabilis sinibad ang pansama niya at hinubad ko na rin ang akin dahil sa init ng katawan ko. God, Han? Sabi niya tinilikan ako sa pisngi. Umalis siya sa pagkakaluhod sa kama at bumaba. Habang nakahiga ako sa kama, tinignan niya ako. Lumapit siya sa akin at biglang hinawakan ng paa ko. Nilapit sa kanya at lumuhod siya sa sahig habang nakatingin sa kabuuan ko. Hinawakan niya ang puson ko pababa sa pagkababae ko. Para ako mababalo dahil sa pinagagawa niya sa akin eh. Para siyang walang kapaguran sa katawan habang ginagawa ito. Biglang nahulog ang picture frame. Napatingin ako doon. Picture ni Hector ang nahulog. Don't mind it. Let's continue. Usan ni Logan. Bigla ako nalutang dahil hindi ko alam kung bakit pero wala akong gana. Parang nanghihina akong bigla. Stop Logan, stop. Usal ko at napatigil siya. Shit, hon, I'm coming. Usal niya na wala na ako nagawa, palapit na siya eh. Papatapusin ko na muna. Oh God! At pinutok niya sa loob ko kaya't naman nakahinga na ako. What happened, hon? Napalingon ako sa kanyang walang gana. Wala, usal ko. Sabihin mo, masakit na ba, hon? Usal niyang may panunokso. Sira ka talaga. Usal ko at pinikit ang mata. Ang bigat ng katawan mo parang anytime malulunod ako sa kama bigla eh. Sa pagpikit ko ay narinig kong tunog ng cellphone ni Logan. Tumayo siya at may kinausap. What? Sang ospital? Napamulat ako. Why? Usal ko at agad tumayo na tumingin kay Logan. Pero siya na may parang tangang sasabihin na hindi. Logan ano? Si Hector sinugod sa ospital. Biglang namanhid ang katawan ko at biglang nanlamig. At biglang umikot ang paningin ko at nawalan ng malay. Logan's POV. Shit, hon? Agad kong nasalo si Leona nang mahimatay ito. What the? Mabilis ko siyang binihisan. Nagbihis na rin ako at binuhat ko siya at dinala sa ospital. Daddy! Napalingon ako kay Kimora nang umiiyak ito. What happened to mommy? Usal niya habang nakatingin sa mommy niyang walang malay. Sir, kami na po dyan. Tumango ako at inihiga si Leona sa hospital bed. Agad naman sinuli at pinasok sa entrance. Nasaan si Hector? Agad kong sabi kay Kimora at siya namang umiyak habang pilit inaayos ang pagsasalita. He's in the OR, usal nito. Kimora, what happened? Tita Vivian, she pushed Hector kaya nataba si Hector and then tumama yung ulo niya sa glass table. Iyak niyang sabi. Vivian? Nasaan si Vivian? Daddy, I don't know. Wait, what happened to your body? Napatingin siya sa kamay at iba pa niyang katawan. Para akong timang na nakatingin sa mga pasa ng anak ko. Sino may gawa nito? Galit kong sabi. Daddy, please, Kuya Shadow. What happened to Shadow? Ano bang nangyayari dito? Umiyak na lang si Kimora at sinundan ko siya. Napatingin ako sa isang nakasarang kurtina kaya agad kong binuksan ito. Pero nagulat ako sa tumambad sa akin. Sa mga pasa ni Kimora, mas doble pang pasang tinamo ni Shadow at Dylan sa kanya. Parang nawalan ako ng kontrol sa sarili. Napuno ng galit dahil sa nakita. Sinong gumawa nito? Usal ko. Si Teacher Eliza Santos po. Daddy, where are you going? Usal ni Kimora. Eliza Santos, ha? Bantayan mo ang kuya mo.
Pag lumabas ang doktor ng room, sabihin mo may tatapusin pa si Daddy. Daddy? Okay, baby. Can you do that for Daddy? Yes po. Good. Agad akong umalis. Gusto kong pumatay. Vivian at Eliza Santos? Leona's POV. Naalimpungatan ako dahil sa mahinang pagigog sa aking balikat at mahinang pag-iyak na magmulat ang aking mga mata bumungad sa akin ng puting kisame. Ng ospital? Ospital? Mommy! Mabilis ako na pabaling ng aking tagiliran nang marinig ang pamilyar na boses ng aking anak. Kimora? Usal ko at biglang napatingin sa kanyang mukha dahil sa mga pasa nito. What happened to your face? Mommy, what happened to you? Baby, I'm okay. Ikaw, ano nangyari sa'yo at sinong gumawa sa'yo niyan? Nag-aalala lang sabi ko. Mommy, I'm okay but... Naputol niyang sasabihin nang biglang bumukas ang pintuan. Oh, gising ka na pala, iha. Sabi ng babaeng doktor. I want to say congratulations because you're 2 months pregnant. Hindi lang halata sa tiyan mo but congrats. No more stress, okay? Ano mo naman sigurong pata ka na ng mga buntis, hindi ba? Naparinok ako at di makapaniwala. Ako? Buntis? Na naman? Mommy, you're pregnant? Usal ng anak ko. Hindi ako makapagsalita kaya't ang bumalik sa alaala ko mga pangyayari kung ba't ako nahimatay. It's because of my son, Hector. Nasaan ang Kuya Hector mo? Agad kong sabit na patras si Kimora at biglang umiyak. Mommy, Kuya Hector is bleeding and not feeling well. Iyak nitong sabi. Kimora, sabihin mo kay Mommy, nasaan ang kuya mo? Sorry Doc, pero kailangan ko muna makita ang anak ko. Napatingin sa akin ng doktor. Sure, but no stress, okay? Napatango ako at mabilis tumayo pero kamunti ka na ako madapa dahil sa panghihina ng paa ko. Alalayan na kita, ma'am. May wheelchair dito. Agad kinuha ng isang nurse ang wheelchair at pinaupo ako. Saan po kita dadalhin, ma'am? Kimora, dalhin mo ako sa kuya mo. Usal ko. Who's kuya po? Kuya Dylan, Kuya Shadow, or Hector? Kimora, syempre kay Hector. Usal ko at mabilis naman siyang nangunguna sa paglalakad kaya't sinundan namin. Abot-abot ang kaba ko na makitang patungo sa OR ang anak ko. Bakit sa OR? Malala ba talagang natamo ni Hector dahil kailangan pa siyang ilagay sa operating room? Nandito ba si Hector? Usal ko kay Kimora. Tumango siya. Yes, Mommy. Kanina pa sila dyan, di pa rin nakakalabas yung doktor na gumuwat kay Kuya Hector. Kinabahan ako dahil doon. Agad hinanap ng mata ko si Logan pero hindi ko to nakita. Nasaan ang daddy mo? Usal ko. Mommy, Daddy is going to find Tita Vivian. Nangunot ang noo ko dahil doon. Why? Pagalit kong sabi dahil sa selos. Nagbago na bang isip niya at kay Vivian na naman? Because Tita Vivian pushed Hector, kaya napunta si Hector dito. Hikbing sabi ng anak ko. Shit! Mura ko. Vivian, namumuro ka na sa akin. Pati anak ko pinatulan mo. Humanda ka sa aking babae ka. Magkakamatayin talaga tayo pag may nangyari sa mga anak ko. Kimora! Mommy! Napalingon ako sa likuran at parang nanikip ang dibdib ko na makitang itsura ng dalawa kong anak na lalaki. Dylan, Shadow, what happened? Bakit kayo may mga pasa? Inis kong sabi. Napayo ko silang tatlo. Teacher Eliza Santos did this. Usal ni Shadow. Sino naman si Eliza Santos? Buwis na babaeng yon. Teacher pa naman. Nasaan siya ngayon at papatayin ko siya? Inis kong sigaw. Mommy, Daddy is finding her. Usal ni Kimora. Sabi ni Daddy siya na raw pong bahala. Hindi pwede. Naputo lang sasabihin ko nang biglang bubukas ang pintuan ng OR. Bakas sa mukha ng matandang doktor ang pagod at lungkot. Dok, kamusta ang anak ko? Usal ko na makitang nakatingin to sa amin. Are you the mother of the patient? Yes, Dok, ako po. Kamusta siya? Okay na ba siya? Maayos na bang lagay niya? Sunod-sunod kong sabi. I'm really sorry, madam, pero ginawa na po namin ang lahat. Pero dahil sa ulo tumama, nabasag ang noon nito. Naapekto ng kanyang utak. Dahil doon kailangan namin operahan pero hindi namin nasagip ang buhay niya. Dahil na rin sa naubusan na siya ng dugo. Parang nakuryente ang buo kong katawan dahil sa nalaman. Biglang namanhid ang aking kamay at paa at parang mahihilo. Napaiyak na lang ako at di napigilan ang paghagulhol. Umiyak na rin ang mga anak ko. Napasalampak ako sa sahig at parang mahihimatay dahil sa kahinaan at sa nalaman. Magbabayad ka sa ginawa mo. Hayop kang babae ka? Mabilis akong tumayo. Mommy? Si Dylan pero wala akong panahong pakinggan sila dahil gusto kong pumatay ngayon. Mabilis akong tumayo at umalis sa pagkakaapo sa wheelchair. Umalis ako at hindi ko alam po saan ako pupunta pero gusto kong makita ang babaeng pumatay sa anak ko. Agad kong tinawagan ang number ni Logan pero ayaw sagutin.
Kaya hinanap kong location nito kung saan siya. Malapit lang dito. Mabilis ako lumabas ng ospital. Tinungo ang kinaroroonan ng location ni Logan. Pumara ng taxi at agad tinungo iyon. Hanggang makarating ako'y sobrang dilim. Nakita ko agad ang kotse ni Logan sa tapat ng malaking bahay. Agad akong bumaba sa taxi at hindi nagbayad. Galit na galit ang driver sa akin pero hindi ko pinansin. At pumasok sa loob at narinig ko agad ang malakas na sigawan. "You're trying to kill my children. Are you out of your mind? Baliw ka ng babae ka." Dinig kong galit na sigaw ni Logan. Narinig ko naman ang pagtawa ni Vivian. "Bakit? Kayo lang ba? Nawalan ako ng Logan. Bakit ba anong ginawa ko para kamuhihan mo ako ng ganito? Mahal mo naman ako dati ah. Masaya tayo dati pero biglang nasira lahat dahil kinasal ka sa babaeng hindi mo naman mahal. Ngayon, patas na rin tayo. Mawawalan ka ng anak dahil nawala rin ang anak ko." Sigaw nito. "Pero mas mabuti nang mamatay ako dito kaysa madakip ako. Pero hindi lang ako mamamatay. Pati sa impyerno, Logan, gusto kitang makasama. Kaya isasama na kita." "You're crazy. Bakit naman ako sasama?" Hindi natuloy ni Logan ang sasabihan nang bigla nakita niyang may tumarak na kutsilyo sa leg ni Vivian. Napabaling siya sa gawi ko na makita ang galit na galit kong mukha. "Leona? Ang tagal mo. Gusto mo bang ikaw pang Bang! Napatingin ako kay Vivian. Nakahiga ito sa sahig habang nakangiti. Napahawak ako sa aking dibdib na makitang tagos sa tagos ang dibdib ko ang bala ng baril na pinutok niya. Siguro nga hindi ako karapat-dapat kay Logan, pero hindi ako papayag na maging happy ending ang istoryang ginawa ninyo. Uso nito at napapikit na. Ako naman parang ewan dahil sa init at pamanhid ang aking katawan. Napalhod ako pero hindi ako bumagsak dahil nasa loko ni Logan. "Han, hold on. Dadalhin kita sa ospital. Bakit ba kasi sumunod ka pa?" Galit itong sabi habang binuhat na ako tumatakbo. Baka sa mukha nitong kaba. Kampante na akong namatay na rin siya dahil pinatay niya ang anak ko. "Alagaan mo na mabuti ang mga anak ko. Si Kimora, Shadow at Dylan. Okay na ako magpaalam kasi gusto ko ring samahan si Hector." Usal ko pero umiyak lalo si Logan. Para siyang bading dahil sa iyak niya. "Huwag kang magsalita ng ganyan, Han. Mabubuhay ka. Mabubuhay kayo ni Hector." Umiling ako. "Hector is dead. Kaya gusto ko na rin magpahinga. Pabayaan mo ko. Gusto ko makasama isa nating anak para hindi malungkot." Mas umiyak pa ito lalo at pinagpapalong malibera ng kotse. Sobrang bilis ng pagpapatakbo niya. "Logan, tuparin mo ang hiling ko," sabi ko bago ko nawalan ng hininga. Once upon a time, I looked at my children and read a book. There was only war. She leapt in triumph. Blood dripped from her sword as she swung it down and on its rabbit's neck, hacking in a frenzy. She laughed. The taste of blood and sweet revenge urged her on in her magic slaying of the creature that had no, that was not right. Once there was a girl who had the monster in her, clawing at the surface every waking moment No, not that either. There was once a little girl who what? Tearing the page away and crumpling it into a ball. He threw it over his shoulder to join its growing mass of brethren on the floor. It was dark in the office. The curtain shot to block out the insertion of the light. He worked by a single lamp, its artificial brightness casting shadows about the room. Shadows were better than ghosts, he supposed. He licked his dry lips, ignoring the thirst and the beginnings of a headache. When last had he drunk anything? No, that was not important. This was. On the bookshelf behind him, the row of his bestsellers stared down mockingly at him. They were not stories like the one he was trying so desperately to write. These were horror retellings of traditional fairy tales. Stories where the wolf ate the girl. The evil queen became the fairest in the land and giants ruled the world below. There were no god endings there. Why can't you write a happy story? A childish voice whined in his ears. He turned, almost expecting her to be standing beside him. But there were only the shadows and his books. Those books that had taken so many hours, so much time. Why had he wasted so much time? "I'm trying," he whispered, pushing the thoughts of wrath and pain away. A long time ago, in a kingdom far, far away, there lived a girl who... He got up, reaching for the first book on the shelf, his first novel. The snarling face of an undead Cinderella stared up at him. What had he missed writing this? Her first birthday? Her first word? He couldn't remember just now. Opening it, he peered down at the dedication.
the only indication he had remembered her at all. Who dedicates a horror book to a baby? He was such an idiot. He tore the page out, and then the next, and the next, and the next. One by one, they fell to the floor like snow, until his movements became erratic, gripping handfuls at a time and ripping them out. He grabbed another book. A cannibalistic Gretel greeted him, her brother's severed head grinning at the reader. This one, too, joined the flurry of paper on the ground. Shit! He chanted to himself, almost screaming the words out. Book after book was torn apart, helping him vent his rage in that dark room. He finally collapsed on the floor, exhausted to his bones. The blank pages of his notebook waited for him. He put his head back and closed his eyes. The world was bright. Sunlight dabbed down through the leaves of the trees in the forest as they rode out on his white horse. It had been a long and treacherous journey. He had faced dragons and monsters. He had climbed mountains and ventured deep underground. His adventures had taken him far and wide. He had seen places he couldn't have dreamed of, but it was worth it, all to get to this point. He had finally found her. The princess had been stolen away from them suddenly by a wicked fairy who cast a terrible curse on her. The cure to this curse was almost impossible to find, and many times the brave king had come close to giving up hope. The path led him deep into the forest, past whispering trees and sweet songbirds that heralded his coming. A glided glass coffin lay in the center of a clearing. As he approached, he could see her sweet face through the opaque glass, gently dreaming. He got off his horse and approached. The cure, a magical flower in hand. He stepped forward, his boots sinking into soft moss as the perfume scent of the forest hit him. Lifting the lid, he laid the flower, its golden petals gleaming, onto her little chest and waited, and waited. "Darling," he whispered, "it's time to wake up." Her angelic face, framed in the golden halo of her hair, remained impassive. He bent down, pressing his lips to her cool forehead and feeling his eyes sting. "Please, princess," he begged. "Please wake up." The gilded coffin faded to crisp white sheet. The forest to the stark walls of the hospital room. The sweet smell was the acrid chemicals used to clean the floors, and the gentle bird song became the slow beep of the heart monitor. He sat crouched over her bedside, holding her cold hand in a death grip, eyes red from crying all night. His little girl lay still on the bed, her usually plump cheek shallow and the glow lost from her skin. Her beautiful golden hair was all gone now, and she wore a cap to keep her head warm. She was connected to more wires and tubes than he thought was possible for such a tiny human being. Her eyes remained closed, trapped in her dream world forever. "Please," he cried, "please wake up. Why can't you write a happy story, Daddy?" "Paul? Paul!" The voice was coming to him from far away, slowly dragging him out of the dream. "Honey, wake up." His eyes opened blearily. Someone had opened the curtains and window, letting the sunshine leak in. A mess of paper covered the floor, and his wife was peering down at him, her gaze worried. "You need some water?" she said softly, coaxingly. "And some food. Come on. Come on, love." She tried to pull him up, but he gripped her by the arm, gaze searching. She looked so much like their little princess with the same golden hair and sweet face. There were bags under her eyes, betraying how tired and she was. She saw a mirror of his own face. His heart clenched painfully. "I said I'd write it," he mumbled out. It seemed important she know. "I was trying to write a happy story. I promise." She leaned forward, wrapping her arms around him and bringing them close together. He shuddered in her arms, letting himself get pulled in by her warmth. Hot tears found their way down his face as he clutched close to her. "I know," she soothed. "She is really like that." Once upon a time, in a kingdom far, far away, there lived a little girl who was loved very, very much. "Dad, I missed Mommy." I looked at Kimora. "Yes, me too, baby. I miss her." "Daddy, bakit may picture dito ni Mommy?" Turo nito sa litrato ni Leona na nakalagay sa isang lamesa katabi ng Ashes of the Dead. Hindi ako makasagot sa tanong niya. Ako rin nalulungkot, ilang araw nang namatay si Leona at talagang sobrang lungkot. Laging sinasabi ng anak ko kung nasa na bang mommy nila. "Daddy, why are you crying? Look at Hector." "Yes, buhay si Hector."
Akala ko nga namatay siya dahil yun ang pinaalam sa akin ni Leona. Pero nang dumating ako ng ospital, akay-akay ang walang buhay na katawan ni Leona. Sinabi sa akin ng doktor na nakasurvive ang anak kong si Hector. Pero ang ina nito hindi na. Daddy, let's go home na. Napalingon ako kay Shadow nang sabihin niya iyon. Tumango ako, tumayo sa pagkakaapo sa sahig. Napahinto ako nang biglang may nagsalita sa likuran namin. Do you love her? Do you miss her? Usal na matandang babae. Napatingin ako sa kanya. Napatingin to sa ashes ng asawa ko. Yes, I miss her. Gusto ko na siyang makasama. Namin. Usal ko. Ngumiti ang matanda at tumango. Then close your eyes and let's see. Hindi ko alam kung anong gagawin niya pero napasunod ako sa utos niya, hawak ang kamay ng mga anak ko at sabay kaming pumikit. And then everything suddenly became dark. Logan's POV. Daddy, Daddy, wake up! Daddy! Daddy! I opened my eyes when I heard the voice of my children. Daddy, look! Napabaling ako kay Kimora. What? Usal ko. Look, Daddy, come here! Napakamot ako ng ulo dahil sa kaingay nilang tatlo. Si Shadow, Dylan at Hector nakatingin sa malaking bintana. What's this place? Usal ko na makitang dito ang kwarto namin. Ba't ang laki naman masyado ng kwartong to? Look, Daddy, come here! Napatingin ako kay Kimora at sinundan ito. Napamaang ako na makitang sobrang laki ng building na nakikita ko sa labas ng bintana. Napatingin ako sa baba at nagulat ako na makitang sobrang daming nakaitim ng mga bodyguard at sabay-sabay itong nagsiyoko sa akin. What happened? Usal ko. Nilibot ang aking paningin. Di pamilyar sa akin ang lugar na to at hindi ito ang mundong tinitirhan ko. Bigla akong naalala ang babaeng matanda. Ito na ba? Ito na ba ang sinasabi niya? When you open your eyes, you see the new world. At doon sa mundong yun, makikita mong tunay na mahal mo. The old woman said. Napalingan ako sa mga anak ko na makitang nagmamadali silang tumungo sa malaking pintuan at lumabas. Sumunod ako doon at nang paglabas namin, nakita kong sandamakmak na katulong. What the? Usal ko. Nga makita kong isang picture frame na nakalagay malapit sa hagdan. May litrato namin ng mga anak ko, pero hindi kasama si Leona. Saan naman to nakuha? Wow, this is amazing! Hari at Reyna na ba tayo? Napalingon ako kay Hector na sabihin niya iyon. Magandang umaga, Mr. Red Dragon. Nagulat pa ako nang biglang pagbati ng mga maid, as in sabay talaga sila. Good morning, usal ko. Handa na po ang pagkain. Napalingon ako sa matandang babaeng bigla akong ginulat dahil siya yung matandang babaeng nagpakpikit sa amin at pagdilat namin napunta na kami rito. Ikaw, usal ko sabay turo sa kanya. Ngumiti lang to at nilahad ang kamay. Sumunod kayo sa akin at kakain na. Utos nito. Di ako nakapalag dahil matanda naman siya. Sumunod na lang ako dahil wala na rin naman yung mga anak ko na una nang pumunta. Ikaw, di ba ikaw yung... Hindi ko natapos ang sasabihin na magsalita ito. Ako nga. Sa ngayon, kumain na muna kayo at ikukwento ko sa iyong lahat. Natahimik na lang ako at sumunod. Matapos kumain na ikwento nga nito sa akin na matanda ang lahat-lahat. At masasabi ko talagang napakalungkot dahil isa lang kami sa mga karakter ng nobelang ginawa niya. Hanapin mo ang totoong Leona dahil dito siya nakatira. Ang huling sinabi nito sa akin bago ito umalis. Hanapin ang totoong Leona dahil dito nakatira? What the heck? 4 days. Sa ika-4 na araw, masasabi kong okay din ang lugar na to. Masaya sa lugar na ito pero pansamantala lamang kami dito. Sa ikalawang buwan, pag hindi mo pa nahanap ang babaeng mahal mo, hindi mo na ito makikita pang muli. Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin sa mga salitang iyon, pero sigurado akong babalik kami sa totoong mundo kung saan kami nararapat. Daddy, talaga bang maglalakad lang tayo? Napasimangot na sabi ng anak kong si Hector. Sa 4 na araw, napananatili namin dito sa totoong mundo. Ngayon lang kami nakaiwas sa sandamakmak na bodyguards. Ewan ko nga ba't ang dami pero masasabi ko talaga, natigilan ako sa pag-iisip nang biglang may humintong pulang kotse sa tapat namin. Baka isa na naman to sa mga bodyguard. Lumabas doon ng isang lalaki at isang babae. What the? Vivian and Liam? Oo, si Vivian at Liam. Naalala niyo yung tatay-tatay ng mga anak ko, si Liam? Liam? Usal kong bigla itong huminto sa paglalakad. Akmang lalagpasan lamang kami. Yes, kilala mo ako? Usal nito. Tito Liam, nandito ka rin? Napalingon ako kay Kimora. Liam, sino sila? Napatingin naman ako sa mahinhin na boses ni Vivian. What the? Ano nangyayari dito? I don't know, babe. Kilala niyo ako? At anong tito?
Takang sabi ni Liam. I'm sorry na pagkamalan lang. Kamukhang kamukha mo kasi yung tito nila. Usal ko na lang at napatingin siya sa akin at napatango. Nice meeting you, Mr. Red Dragon. Sabi nito sabay ngiti. Kilala mo ko? Hindi makapaniwalang sabi ko. Yes, I know you. Sino bang hindi makakakilala sa isang Red Dragon na pinakamayaman dito sa mundong to? Usal niya bago tumingin kay Vivian. Hindi mo ba siya kilala, babe? Si Logan Red Dragon. Pero hindi ko alam na may mga anak ka na pala. Nasaan ang asawa mo, ba't di mo kasama? Usal niya bago tumingin sa mga anak ko. Nasa ibang... Naputo lang sasabihin ko nang biglang may sumigaw at sa sigaw na yun napakapamilyar. Liam! Vian! I'm sorry na late na naman ako. Napalingon ako sa likuran ko at Mommy! Sabay-sabay na sigaw ng 4 kong anak. Gulat na napalingon ng babaeng matagal na naming hinahanap. Leona? Leona! Okay lang, kakarating lang din namin. Usal ni Vivian. Teka, sinong mga to? Usal ni Leona sabay turo sa mga bata. Shit, ang cute! Kailan ka pa nagkahilig sa mga bata, Leona? Ikaw ang tinigura ang pinakamagaling na assassin, tapos ganyan ka pala. Usal ni Liam. Assassin? Paki mo ba? Bigla naman naging malamig ang salita nito at sumeryoso at akma ng lalagpasan kami. Pero teka, natigilan to at tumingin sa akin. Pamilyar ka sa akin ah. Usal nito. Para nakita ko na kayo somewhere, hindi ko lang matanda. It's because you are my mommy. Si Kimora nagsalita. What? Hindi siya makapaniwala. Teka, masama niyang tinignan ang lalaking si Liam. Nabuntis na ba ako sa 5 taong pagkakakoma? Alam ko panaginip lang niyo. Natigilan siya nang bigla ko siyang hilahin. Finally, I found you, hon. Bulungkot na pasinghap siya. Ang bango niya, gayang-gaya talagang totoong-totoo at hawak ko na siya. Hawak ko ng mahal kong babae at magiging kumpleto na kami. Leona's POV. I woke up to the sound of music and really Taylor Swift. Your eyes whispered, have we met? Across the room your silhouette starts to make its way to me. The playful conversation starts. Counter all your quick remarks, like passing notes in secrecy. Napahawak ako sa noo ko na magising ako tiningnan kong paligid. Nasa ospital ako. Bigla ko namang naisip ang panaginip ko at ang gandang panaginip naman yon. Pero ba't ako namatay? And it was enchanting to meet you all. I can say is, I was enchanted to meet you. This night is sparkling, don't you let it go. I'm wonderstruck, blushing all the way home. I'll spend forever wondering if you knew I was enchanted to meet you. Napalingon ako sa music at namugtog akong mag-isa dito sa kwarto. Ano naman ang pinagbago? Lagi naman talaga ako mag-isa. The lingering question kept me up 2 a.m. Who do you love? I wonder till I'm wide awake. And now I'm packing back and forth, wishing you were at my door. I'd open up and would say, hey, it was enchanting to meet you. All I know is, I was enchanted to meet you. Natulala ako at iniisip ang mga panaginip ko, pero unti-unti na tong nawawala. Kundi ko na maalala mga mukha nila, parang nawala mga mukha nila sa isip ko. Ano nangyari? This night is sparkling, don't you let it go. I'm wonderstruck, blushing all the way home. I'll spend forever wondering if you knew that this night is flawless, don't you let it go. I'm wonderstruck, dancing all around, all alone. I'll spend forever wondering if you knew I was enchanted to meet you. Mabilis akong napalingon sa pintuan nang bumukas ito. Niluwado na magpinsan kong sa Liam. Shit! Hindi to nakapasok bagkos tumakbo ito paalis. Problema nun. This is me praying that this was the very first page, not where the storyline ends. My thoughts will echo your name until I see you again. Tahimik ako nakikinig ng musika hanggang sa biglang may pumasok na naman. Akala ko si Liam, pero ang mga doktor na pala. Thank God! Gising ka na after so many years na pagkakakoma mo. Nagising ka na, akala ko nalantang gulay ka na eh. Napasimangot na sabi ni Liam. What, many years? Usal ko. Yeah, buti nakakapagsalita ka pa. Kala ko hindi ka na makakapagsalita ka eh. Tumahimik ka? Aray ha? Dok, ayos na ba siya? Naghihintay pa tayo ng ilang araw para makarecover siya at pwede na siyang lumabas. Napatango naman si Liam. Salamat, Dok. Tumango ang doktor at umalis na. Talagang pinatapos mo pa yung music, di mo pa pinatay ha? Usal ni Liam. Tumahimik pa. Nag-iisip ako ng ilang many years. Ilan? 5. 5? Oo, 5. 5 taon ako nahihiya dito.
Bakit ang huli kong naalala ay namatay ako dahil binaril ako? Sa panaginip naman yun eh. No! Napunta ka dito dahil sa paglagay ng bomba ng mga kalaban mo sa ilalim ng kama mo. Sirang-sira nga yung mukha mo eh, buti na lang pinaayos uli. Baka kasi pagising mo, kutusan mo pa ako eh. Butit di ka masyado napuruhan, mukha mo lang. Mabilis kong kinuha ang cellphone. At tinignan ang mukha ko. Buti ayos na. Ayos na kasi yan. Grabe ang tagal nun ha. At teka, ikaw lang ba? Umiling ito. Papunta pa dito girlfriend ko. Napatas ang kilay ko. May girlfriend ka? Yes, anong akala mo sa akin wala? O edi meron. Nga pala, inayos ang girlfriend ko mga gamit mo. Uuwi na tayo. Uuwi? Bakit nasan ba tayo? Nasa US. Bakit Pinoy yung doktor? Paki mo ba? Pilipinong gusto kong doktor na gumamot sa'yo eh. Hindi, half Pilipino yon. Nagpagaling ka na lang para makauwi na tayo. Tumango ako, tumiga muli. Magpapahinga muna ako. Tumango naman siya. 3 days nakauwi na kami ng Pilipinas at bukas sa bukas, pupunta kami sa bagong kumpanyang pinatayo ni Liam para sa akin. Kasi nga ginastos niya lahat ng perang inipon ko sa bangko, kaloka. Bakit mo kasi pinakailaman ng pera ko? Galit kong sabi. Baka mabulok na yun sa bangko kaya pinagawa na lang kita ng kumpanya. Diba hilig mong mamili ng mga bags kaya pinagawan kita ng pabrika? Ang saya, diba? Puisit ka talaga. Inis kong sabi. Magpasalamat ka na lang, insan. Inirapan ko siya. Nauna nang pumunta sa pabrika. Kumpanya ko, sina Liam at ang girlfriend nito, si Vian. Pamilya nga yung babae pero ewan ko saan ko nakita yon. Pero hindi ko gustong babaeng yun para sa pinsan ko eh. Pero sobrang hinhin naman ng babae. Ewan, bahala na lang sila sa buhay nila. Agad akong sumakay ng kotse at pinahalulot ito papunta sa kumpanya. Ilang minuto pa yung nakita kong sasakyan ni Liam. Agad akong bumaba na maipark. Kung ang sasakyan ko, agad ko silang hinanap na makitang may kinakausap sila. 4 na bata at isang lalaki. Habang papalapit ako'y para nag-uunahan ng pagkarika, ang dibdib ko. Ba't ako kinakabahan? Liam, Vian, sorry na late ako. Agad kong paumanhin. Nakakaya naman sa girlfriend niya. Baka ano pong masabi? Mommy! Nagulat ako sa sabay-sabay na pagsigaw ng mga bata. Ang cute! Ba't sobrang pamilyar ng mga to sa akin? Saan ko ba sila nakita? Isip-isip. Panaginip? Nagulat ako nang bigla ako nitong hilahin ng lalaki nagangalang Mr. Red Dragon daw. Finally, I found you, hon? Napasinghap ako. Ano daw, hon? Kimora's POV. It's been a few years and fortunately they haven't been able to return to our real home. I really like it here because mommy is here with us, I said. By the way, I'm Kimora Red Dragon, 15 years old. I'm the most beautiful and the kindest. Okay, you knew that. And wait, we have a new sister. Her name is Calixta Red Dragon. I look at the camera. Are you deaf, Kimora? I looked at Kuya Shadow. What ba? I'm vlogging Kuya eh. I shouted. Pinapakalaman na naman yung camera ko. And what the hell? Kinuha yung camera ko, tinakbo. Kuya, what's your problem ba? Mommy! I shouted. Hector, take it! Napatanga akong bigla nang inagis ang camera ko at nasaluto ni Kuya Hector na abot tayong ang ngisi. Kuya Hector, bigay mo sa akin yan. Sigaw ko pero pinasa niya to kay Kuya Dylan na hindi nasalo ang camera kaya ayun, wasak. Shit! Sigaw ko. Kimora, your mouth. I heard Daddy's voice. Daddy, Kuya Hector, he broke my camera. Inis kong sabi, tinakbo si Kuya Hector to punch his fucking ugly face. I'll buy you a new camera. Kimora, don't worry. Talaga, you'll buy me a new? Daddy, dapat original and dapat mahal yung bagong camera, okay? Hindi sumagot si Daddy pero tumango siya. Inirapan ko naman sina Kuya Hector na nakasimangot na ito. Pero nakita kong Barbie niya nakaupo sa sofa. Kinokot at tumakbo papunta sa labas para itapon. Kimora, give me back my Barbie. No, you gay. Sigaw ko. Nagpipigil ito ng inis at tinakbo ang daan para kunin ang Barbie niya. Payapa na akong pumasok ng bahay at pumunta agad ng kwarto. What the? Was that? Bumalik ako sa kama at ng picture frame naming buong pamilya. Mom, I miss you, I said. Leona's POV. I left a few years ago to get treatment for my illness. I am now in the US and I miss my children very much. Mrs. Red Dragon, your passport is fine and you can go home to the Philippines. I smiled at my secretary. I missed him so much. Thank you, Anna. She smiled back at me. You're welcome, madam.
Hindi ako makapaniwala. Sa ilang taong pag-alis ko at ilang taong inalala ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Totoo nga ang sinasabi nilang reincarnation, pero bihira lang yun gaganapin sa isang tao. Bihira lang ang magkaganon. Napabuntong hininga muna ako bago inayos ang mga dapat ayusin. Ngayon na kasi ang uwi ko at pinaayos ko lang at pinatingnan ng passport ko kung ayos lang ba. Hindi alam ng mga anak kong uuwi ako ngayon. Ang alam nila, December pa ako uuwi. Lagi kong tinitingnan at sinusubaybayan ng mga vlogs ni Kimora kasama makukulit niyang kuya. Ngayon, tinignan ko naman ang vlog niya kasama ang bunsong kapatid nila, si Calixta. She's 6 years old now. Napangiti ako dahil maayos ang pagpapalaki niya sa mga anak ko. I am excited to see my children. Philippines. Nasa airport na ako ng Pilipinas at nakakabugot pala talaga na wala kang kasama sa biyahe. Napangiti ako tumingin sa lugar, hindi pa rin nagbabago. Agad akong pumasok sa taxi at sinabi ang location. Kung saan nandun ang mga anak at pamilya ko. Napabuntong hininga muna ako bago tumingin sa dinaraanan namin. Ilang taon din akong di nakabalik dito. Sa taon na yon, masasabi kong boring talagang di kasamang buong pamilya. Nung nasarap na ako ng bahay, narinig ko na kagad ang ingay at bigla ako nagulat nang may tumapon sa daan na isang Barbie. Ilang minuto'y may lumabas na lalaki habang kunot ang noon nito. Napahagat labi ako na makita ang anak kong si Hector. Talagang iningatan niya pang binigay kong Barbie sa kanya. Hindi naman siya bakla pero yun ang gusto niya. Ewan ko ba sa batang to? Napakagwapo pero Barbie ang hawak. He's now 15 years old. Kimora, shit! Napatawa ko sa asaran nila. Naglakad ako papasok, dala-dala mga bagahe ko. I opened the gate and entered the house, my old house. Dylan, ba't kasi di mo sinalo? I heard Shadow said that. I didn't know it was coming to me. Dami na tuloy ng Barbie ko, Hector said. Boys, bantayan nyo na lang si Calixta, my husband. I opened the door and, hello everyone, I shouted. Nabalingon silang lahat sa akin at gulat na gulat. Mommy! Boses ni Calixta ang narinig ko. Di pa rin sila nakapaniwala sa nakita. Mom? Hector. Oh shit! Shadow. Mommy? Dylan. Wife? Him. Mommy! Welcome back, Mommy! My mommy is here! Tumakbo si Calixta papunta sa akin at agad ko siyang niyakap. Ang mga lalaki ko na may agad yumakap na rin sa akin. Napatawa akong bigla na marinig kong hikbi nila. Nandito na ako. Di na ako aalis, I said. Talaga po? I miss you, Mommy. I miss you too. Miss ko na kayong lahat. Sabi ko, tumingin naman ako sa kanya. Inalikan niya ako sa labi. Kaya naman, oh yuck! Ang mga anak ko. I miss you, I told him. I miss you too, hon. At tumalik na naman siya at napangiti ako. Agad dinanap na mata si Kimora. Nasaan si Kimora? Nasa kwarto niya. Si Hector. Pupuntahan ko. Napangiti naman sila at inayos muna nila ang gamit ko at ako naman at si Calixta pumunta sa kwarto ni Kimora. Kumatok ako ng pintuan niya pero walang sumagot. Kumatok ulit ako at bumukas ito. Lumabas ang inis na mukha nito pero nawala ring bigla na makita ko. Oh my God, is that you, Mommy? Oh my God! Sigaw niya at mabilis akong niyakap. Natawa ako at niyakap na rin siya. I miss you, Kimora. I miss you too, Mommy. I miss you. Hindi ka na aalis? Hindi na. Itutuloy pa natin ang kwento. Talaga? Gusto ko ako naman magkwento. Sure. Kwentuhan mo ako tungkol sa buhay mo. She smiled at me and nodded. Yeah, sure. I want to create a new story. Sabay kaming natawa at nagyakapan. Mahal na mahal ko kayo magkakapatid at di na ako aalis, magsasama-sama na tayo. I love you, hon. Masaya akong umuwi ka na. Ako rin, masaya ako dahil makakasama ko na kayo at magsasama-sama na tayo, di na maghihiwalay pa. I love you, Leona. I love you too, Logan. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Leona at Logan. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig. Hanggang sa muli!